Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong continuation nung part nung sa deepfake AI generated video ng mga ulalong maisog, no? Yari kayo, talagang ano po kayo, hahabulin kayo. Ano na kayo sobra na kayo no? Talagang mga destabilizer, mga swapang kayo, Roque, Chong, at yung mga kasamahan nyo, mga abogado pa man din kayo, nakakahiya kayo. No, kayo diyan sa Integrated Bar of the Philippines. No, ano kayang gagawin nyo sa dalawang taong yan kung member nyo yan? Supreme Court, gising-gising kayo. O, ikaw diyan, DILG, Abalos, panindigan nyo yan. No? Talagang ipaporensik nyo yan. Kung kailangang pumunta kayo sa ibang bansa para tumingin ng magaling sa digital forensic, kung kailangan nyo pa ng tulong, gawin ninyo para matigil na ang kagaguhan ng mga ito. Destabilization plotters, no? Mga dividers, mga tuta ng China, no? Tingnan nyo po si Roque, yung pinakita nating video dyan. Talagang sigurado po siya na authentic yung video. Sabi niya, may katunayan daw po. Ayo, naniwala naman sila. Nasaan yung katunayan? Nasaan yung analysis? No? Kasi dito nanonood ako ng forensic files No, yung mga magagaling na mga analysts, no, tungkol sa mga crimes. Yan, inuusisa talaga nila. Talagang meron silang report. O nasaan yung report na sinasabi ni Rocky na authenticated? Pinakita niya ba? O sasabihin na naman, we will show it in a proper time and a proper forum. So be ready. No? Nag-iimbestiga na po ang NBI, no? Ang kapulisan. Sa utos po yan ng DOJ at ng DILG. Nagtutulungan na sila. Kaya dapat, Secremulia, DILG Secretary Abalos, tuluyan nyo po yung mga yan. No, huwag kayong matakot na mga abogado yung mga yan. Siguro may magagaling din naman kayong abogado. Nakakasawa na po Sobra-sobra na. Kaya nga 'di ba sabi nila noon, sobra na, tama na, dapat nang kalusin. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po'y magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang mga blessings, sa mga katuwang natin diyan sa comment section at sa live chat ng ating video premiere at live stream. Nandiyan po si Ilora, si Kai, si Tita Aurora, sa lahat ng taga Palawan, Zambales Norte, sa mga advocates po ng West Philippine Sea, atin ito, sa ating mga men and women in uniform that are protecting our freedom and guarding our freedom. No, nandiyan ang mga mangingisda, magsasaka, sa lahat ng OFWs, nandiyan si Miyu, si Ate Beth M, Wanabet, si Ana, nandyan. Yung mga nakikita natin, no, na talagang pinupuntahan tayo sa ating live stream at video premiere. Nandyan si Ate Mighty Baisa, nandyan si Maritel T, no, si Kaloyal Milestone, nandyan din, no. Si Rebecca Lagmay, si Suset Balisteros, Doktora Peli Poblador, si Priscilla Acepcion, si Ilocana Kana, si Carclea, RN Tusens, si Red, no? Sino pa ba? Si Lorna Rafael, si Ninita Umali, Nilda Arceo, si Hattori, no? Yun po yung mga natatandaan ko. Si Honesto nandyan, no? Sino pa ba? At yung mga iba pa po na nasa live stream, no? Nagla-live stream po tayo tuwing 9 p.m. Philippine time. So just check your local time. Si Ate Mighty Baisa, maski na mag-isa lang yan. Tulad nung nag-premiere ako ng alas 7 ng umaga sa Pilipinas. Nandun si Ate Mighty. Hindi nila alam, nag-premiere ako ng 7 a.m. Pati si Elora, hindi niya alam. Tulog pa siya. Ay, naku. Okay. So, yun po yung na mga nakakasama natin sa ating video premiere at live stream.
no? So yung mga iba, ganun po talaga, tinataboy ko pa nga kayo eh. Yung po yung mga talagang sumusuporta kay Tokis no matter what. Mapanglait, bastos, mapagmura, yan. Ayaw nung iba nung ganun, sige, bye-bye, sayonara. When I see you again. Sabi nila, never. Unsub. Sige, okay lang yan. No? Ganon talaga. Hindi ko naman kayo pipigilan. I'm not that kind of person na, uy, wag. Wag ka dito, magbabago na ako. Hindi po nyo ako lover. Hindi ako ganon. Hindi ako plastic. What you see is what you get. Wisiwig nga di ba? What you see, what you get. Wisiwig. Di ba, Elora, Ate Beth? Yung mga yan yan ang mga super supporter natin, si Ate Mighty, maski na mag-isa na nga. Habang naglilinis siya, walang tao kay My Sweet o kay Tokis, bunta po, mag-isa lang kami, kwekwentuhan kami doon ni Ate Mighty. Okay. Si Doc Desi naman, tulog yan. Pero yan, pag may oras yan, papasok sa akin yan, hindi ako kaya iiwan ni Doc Desi, di pinunta ko siya sa Florida. Kasama ko si Atori. Okay? Eto na po. Yung aking pong kakambal. Pero hindi niya alam kakambal ko siya. Nagkahiwalay po kami. Nung pinanganak kami, nahiwalay kami. Pero nakita ko siya. Saan? Ayan po, sa balita. ng balita. Sandro Marcos nag-react sa malisyosong video ng ama. Nabubulol ako. Maritel, nabubulol ako. Nabanggit ko ba si Miyu? Miyu, hello. Ang kulit, no? Next time, iiwan na rin ako ni Miyu. Sabi niya, napakabastos naman itong vlogger na to. Babay na rin, sasabi niya sa akin. Okay? So, tuloy lang natin, ito mismo, si Presidential Son, the firstborn of our first couple, si Kong Sandro Marcos. Sabi dito, nagbigay ng reaksyon si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos kaugnay sa kumakalat na malisyosong video ng kanyang ama. No? Ito, it's nothing but a pathetic attempt to destabilize the administration of the president. We should really come to expect that from them at this point. Siyempre naman, kasi talagang may gusto silang iupo because of their, baka naman napapagalitan na. No? Hindi ni Digong at ni Kibuloy. Ng mga tsikwa. Uy, ang lalaki na namang budget na nagastos namin sa inyo. Putang ina pa. Magkano na lang airfare nyo papuntang California, papuntang Vancouver. Mahal po yan, di ba, Ate Beth M? Magkano ang balikan na airfare? Kung ano pang airfare ang gamit nila, depende po yan. Ang Japan Airline, napakamahal niyan, mga kababayan. Yan ang pinakamahal. Kung PAL, straight flight, magkano po yan? Baka hindi lang economy yan. Baka business class pa sila. Magkano? Gano'n yung business class sa Japan Airline, 20 mil. Di ba, Ate Beth M? Wala nga ako noon sa live stream nga kanina. Sabi, 5,000 daw. Wala nga akong $5,000. Meron ako $500. Pero yung 5,000, kulang ako ng isang zero. Elora, dagdagan mo nga. Pero wag mong idadagdag yung kay aking mother, yung adopted mother ko, si Tita Aurora. Wag mong kunin yung piggy bank ko, Aurora. Elora. Sa akin yun. Joke lang po namin ni Elora yung, baka maniwala naman kayo. Wala po. Joke namin yan. Para lang po kaming mga niyan, yung magkakaibigan kami, mga brothers and sisters from another mother, di ba? RN 2 cents. Si RN 2 cents minsan wala yan Kaya wag natin banggitin. Yung mga wala na, wag na nating istorbohin. Wala na sila Sabi nila bye bye love. Iiwan ka na namin. Walang kwenta yung channel ni Tokis kasi walang pumapasok ng mga DD shit dyan, kundi si Mixpar lang. Di ba? Hindi naman natin mabira si Mixpar, pamangkin niya yun. Di ba?
Eh sabi ko naman sa inyo, birahin nyo lang kung bumibira. O di ba? Tagisan kayo ng talino ni Mixpar. O, wala yung sumusugod sa channel natin na, bayaran ka! Merong isa kanina, gago daw ako, pumunta ako ng Manila. Anong gagawin ko sa Manila? Di ba? Ang lagkit-lagkit. Wala man akong trabaho dyan. Eh, nandito trabaho ko, ba't mo papuntahin ng Manila, di ba? Bubu. Hindi pa naman para panahon para ako yung magbakasyon. Next year pa yun, Dudong. Antay mo ako, Dudong. Baka naman i-sniper mo na lang ako dyan. Sige, welcome. Wala na akong bodyguard. Si Elora lang ang bodyguard ko, saka si Kai. Baka sumama pa si Ate Beth M. O, silang tatlo na ang bodyguard ko. Gago, di ba? Wala tayong ganon, yung mga lulusubin tayo ng mga ulalong mga didishet, sometimes dilawan at pinks, o yung minsan nagkukunwaring mga Marcos supporter sila, pero yung pala mga unyango. Wala eh. Kaya nga boring nga Ate Beth M, di ba yung ating premiere at live stream? Boring. Yeah, may tumawag lang po. Nakiki-update. Kasi yung aming AC na dalawa is starting to say, I'm tired. Binigyan ako ng quote Elora to change the unit sa kayong nasa attic namin. $23,000. O di ba? Wala nga akong 5,000. Tapos 23 pa. Eh 500 nga lang ang meron ako. Eh Laura, paano na 'yon? Oh, ayaw naman nating pabutas yung ating piggy bank diyan kay Mother Dear. Oh. Wala. Sige, mag-electric fan na lang kami at magpapaypay na lang ako dito. Di ba? Oh. Kaya ito, mga kababayan, no? Tuloy lang natin yung kay Kambal Sandro. Sabi pa niya, dagdag pa niya, tila masyado umanong halata ang paglabas ng naturang video na itinaon pa bagong mangyari ang ikatlong sona ng kanyang ama. I think it's a little obvious. O, tingnan nyo. Nakita nyo naman yung mga pananalita nitong mga Marcoses, no? Talagang matatalino. They think before they speak o before they talk. Kaya, wala kang makikitang butas. Hindi tulad ni designated dilulong syunga. Di ba? O at least nagsalita ang firstborn son. Yung aking kakambal, di ba? O ngayon, tuloy lang natin, Para lalo ring marindi, no? Hindi natin tinatakot itong mga nagpakalat ng malisyosong bidyong peking video gawang AI na wala naman silang maipakitang authenticity na report o na result na galing sa isang forensic. Saan? Ako, pinakitaan ko kayo kanina sa isa kong video. Sila, may ganyan ba? Wala. Hindi natin sila sa tinatakot. Pero, dapat kayong matakot. Kasi bakit? Ayan pakita uling init natin yung article sa Inquirer. NBI, PMP, cybercrime findings on video. Definitely not the president. NBI, PMP na yan Talagang pinaporensik na po nila. Panoorin nyo na lang yung isa nating video prior to this. Okay? Ngayon, nagagalit na po ang galit na talaga si DILG-SEC. Kakasuhan nila. Ito, basahin ko Ito pong si NBI Cybercrime Division, Chief Jeremy Lotok, said they conducted a sort of open AI process. Huwag niyong gaguhin ang mga cyber group ng ating DICT at NBI at PMP. Matatalino po yung mga yan. No? We captured the photo from the image taken from the FB page, and then from there we tried to remove the background image and then diverted, enhance the photo and transform the fixated subject into a high-definition image. Sabi ni Lotok. The NBI and the PMP cybercrime units analyzed the facial features of the identified man in the video and the president. Both bodies noted significant discrepancies in the main man's facial features. Ano ang sabi nila? So, as you can see from the two photos that were presented as done spectral analysis, from the video spectral analysis, you can see that the tracheal notch here, yun daw po, pinapaliwanag nila, nung mukha ng Pangulo are embossed
compared here, kung whatever na kino-compare nila, which is not that embossed. Also, the intertradial notch is larger here, whatever ever. Also, he added, the antitradius here is more embossed, blah, 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 blah. Pinaliwanag talaga in details. So, therefore, yung mga minions ng Duterte at nitong mga maisog ni Kibuloy, sinasabi niyong authentic? Hindi nyo nga napag-aralan eh. Bukang bubig nyo lang yung authentic eh. Alam nyo kung ano lang authentic sa inyo? Authentic liar kayo. Mga authentic motherfucker kayo. Ang dapat sa inyo, iniluwa na lang kayo sa kubeta ng tatay nyo. Hindi na kayo ipinutok sa loob. Sana, hindi na kayo pinanganak. Nilunok na lang sana kayo ng nanay nyo. No, si Duterte, dapat nilunok na lang siya ng nanay niyang aktivista. Hindi, iniluwal pa. Ayan, nagkakalat ng kasamaan sa Pilipinas. Nakapag-produce pa ng 3 gagong anak. Sige, kala nyo baboyan lang gusto nyo, panglalaitan, ganun, oo. Sana, dun sa tatay ni Duterte, tinalamsik na lang siya sa pader. Mga gago kayo, ayan. Hahabulin kayo ng NBI at PNP. Sige, dak-dak pamor kayo. Alam nyo ba, nabalitaan ko? Ito, di umano, marites Ayaw kong i-preempt. Ayaw kong i-preempt. Pero, sasabihin ko na. Mukhang may grupo dyan. Gustong magkaso. Citizen arrest ang tawag dyan. Kasi nababagalan po sila sa aksyon ng DILG na si Abalos. Puro na lang dada. Wala naman nakakasuhan, walang nahuhuli. Kaya itong mga maisog na ito nila Rookie, nila Chong, nila Rodriguez at yung si Zoraida ay patuloy pong nagkakalat. Pinapabayaan nyo, too much freedom. No? Kailangan talaga may magkaso, masampulan sila. Kahit papano may nagkaso, kaya mukhang meron pong mga grupo na nag-iisip niyan, kumukonsulta na po sa mga abogado. Kasi itong si Abalos, ang bagal-bagal. Ina naman, no? Kaya alam nyo, kaya patuloy silang naninira. Kasi hindi nila makuha yung simpatya ng tao. Yung mayorya. Sino lang nakukuha nilang simpatya? O yung mga tanga-tanga nilang vloggers. At yung mga bulag na kulto ni Kibuloy. O, ilang libo sila? 7,000? That's it. Yung mga naniniwala sa wanted, yung mga naniniwalang si Kibuloy ay appointed son of God, mga gago, 'di ba? Yung mga hindi nagbabasa ng Biblia o kung nagbabasa man, hindi naintindihan, kaya kay Kibuloy na lang nakikinig, hindi nagsasaliksik. At ito pa ang nakakarimarim na balita sa kanila. Manila Bulletin. Kaya pinipilit nilang pabagsakin Kasi alam nila, ito po, Philippines now much stronger than 2 years ago. Ano ibig sabihin yan? Much stronger. Anong sabi ng Pangulo sa kanyang SONA? 2 years into office and I can proudly report to the Filipino people that our country is in much stronger position than we came to office. Puntahan nyo ang ebidensya, nandoon nakapost sa Presidential Communications Office official Facebook page. The Philippines is back as one of the best performing economies in Asia in 2022 o 2023, sorry. Now, we are steering the country to be the country with the best performing economy in Southeast Asia by 2028. Oh, ang swerte ng papalit sa Pangulo, no? Konti na lang ang gagawin niya kasi maganda na ang Philippines. Baka nga may lumilipad ng kotse. Di ba, Hilora? Meron na tayo yung Fifth Element. Alam niyo yung moving Fifth Element? Sino nakapanood nun? Yung kay Bruce Willis, di ba? Taxi driver siya, pero yung taxi niya lumilipad. Baka nga, meron na tayong yung DeLorean ni Michael J. Fox I wanna go to year 1974. O, di ba? Back to the future ka Sama ka para makita mo kailan ako pinanganak.
kung gaano ako kaitim. O, di ba? Ayan po ang report ng Pangulo. Ayaw nila yan. Kasi ang gusto nila, si Duterte lang ang magaling. Duterte lang ang magaling para sa Pilipinas. Si Duterte lang, ulul. Kung magaling pala, bakit nangutang? Ha? Bakit nag-iwan ng trilyong utang? O, tanungin natin sa Google, Duterte's debt. Ha? O, ayan. Ito sa Philstar, ha? Para lang mang-asar tayo, manglait tayo, 'di ba? Sinabi na mapanglait naman tayo, di okay lang. Ano yung sabi Duterte leaves Marcos with 12.79 trillion pesos debt pile. Yan ba yung magaling? Ni hindi nga nakabayad. 12.79 trillion pesos. Ha? What's new? Sabi pa ha? Data from the Bureau of Treasury released Friday showed the state's debt rose 2.4% month-on-month in June. Bago pa siya umalis, umangat pa, nangutang pa, nangulambit pa. Putang ina. Grabe. Ang galing naman pala talaga mga kababayan. Ito ha. Ito ang iniwan ni Pinoy na utang. Ha? Nung umalis si Panot, nung 2016, ang sabi dito, ang utang natin ay 5.9 trillion pesos. Ha? 1.4 trillion bigger than kay Gloria. Ha? That said, the latest treasury data means Duterte added ang inutang ni Digong 100% niya pa. Ano ang 100% ng 5.9? 11.8 trillion. Pero ang inutang niya, dinagdag niya ay 6.8 trillion pesos. So nangutang siya in average sa loob ng 6 na taon niya, ng 611, 1.66, 20, an average of 1.13 trillion pesos. Saan kayo? 1.13 trillion pesos every year? Average ang utang natin? Ni hindi nga siya nakabayad? Lumaki daw nung COVID-19. Ano naman nangyari ng COVID-19? Wala pa rin. No? Ang daming nasayang ng mga bakuna. Dahil incompetent yung DOH niya. Ano nangyari? So yung bang magaling sa inyo? Kayong mga maisog, Roque, Chong, ayun ba ang magaling? Ayun bang magaling badoy na sinasabi mong excellent executive, motherfucker bitch? 'Di ba? Ayun ba yung magaling? Nasaan ang kagalingan? Wala! Tapos gusto nyong iupo si Tamilmin na no comment, na walang alam, itok-itok. 'Di ba? Ay, nako, kakahiya po kayo. So dapat lang, DILG Abalos. Si Secretary Rimulya, sige, habulin nyo yan. Ito naman, punta tayo kay Robin. Hindi po ito tungkol doon sa video, tungkol po ito sa kanyang charter change. Ayan, sabi ni Robin sa Politico, tuloy ang debate. Robin Padilla to push through with charter change hearing kasi gusto niya po yung kanyang RBH 5 dati na mabago ang mga term limit ng presidente, vice presidente, madagdagan ng mga senador na gawing 54 daw po. Sabi niya, gusto ko lang magkaroon ng debate. Pagbigyan niyo si Robin, baka nga naman may punto. Di ba? Chis Escudero. Ito pa sabi ni Robin, sa Politico pa rin, Robin Padilla's plea and the need for Filipinos to work abroad. Ay, maganda po yan, Senator. Maganda yan. Dapat gumawa tayo ng paraan at hanapan ng paraan na foreign investors makapasok sa bayatin para ang ating mga kababayan na OFW na sa ibang bansa makauwi na.
makasama nila ang pamilya nila. O yan, napakahalaga ng pamilya. Yan ang pundasyon ng bansa. Padilla recounted President Marcos Sona mentioned during State of the Nation in how much remittance overseas. Nabanggit po pero hindi nabanggit ang kailan dadating ang pag-asa na uwi ang isang OFW na makabalik sa kanilang mga pamilya. Okay. Ito tandaan mo, Robin. Tanga ka ba? Sabi mo, para maghanap ang gobyerno ng mga foreign investors. Ginawa po yan ng Pangulo. Inilalako niya ang bansa para sa mga foreign investors ng mga state visit, working visit. Ang problema, because of the restrictive economic provisions in our Constitution, nahihirapan sila. Kasi nga, sobrang restrict. Basahin mo, di ba may RB 86 and 7 bago tinanggal? Ang lower house aprobado magkaroon ng economic chacha. Economic chacha alone. Babaguhin yung very restrictive na nakasulat doon sa economic provision sa 1987 Constitution. Tapos ikaw, magsasalita ka ng ganito? Ginawa na po yan ng Pangulo. Ang dami nga gustong mag-invest pero kung nalalaman nila yung provision na kakaharapin ng mga foreign investors, yung mga limitations nila para mag-invest sa bansa, baka nagba-back out. Di ba? Because the Senate doesn't wanna move the economic charter change. The economic provisions, they don't wanna touch it because sabi nila, hindi, perfect ang ating constitution, it doesn't needs to be amended. Perfect eh. Oh, ngayon, maglilintaya ka ng ganito, kasalanan ng gobyernong Marcos? Hindi po. Kasalanan nyo na mga mambabatas kasi ayaw ninyo. Di ba? Kasi iniisip ninyo, mawawalan kayo ng boto. Ganon kayo kasakim. Tapos sisigaw ka na maghanap ang gobyerno nito ng foreign investors, mga lakal sa bansa para yung mga OFW bumalik na sa bansa, makapiling ang pamilya. Ay, napakaganda niyan. Pero think about it. Mag-backtrack ka. Sinabi ng Pangulo during the anniversary of Philippine Constitution, sinabi niya, economic provisions, no more, no less. Only economic provisions. But this freaking Senate, the leadership of the Senate, ignored about it because sabi nila, ayaw namin ng joint session kasi mawawalan kami ng boses, mawawalan kami ng boto, malulusaw kami kasi mas marami ang congressman. Kasalanan ba yun ng House of Representatives na mas marami sila? Ano bang nire-representa nyo? Di ba? Ang nire-representa nyo ay ang sambayanang Pilipino. Gusto ng sambayanang Pilipino magkaroon ng investment sa bansa, foreign or local, pero ang anong ginagawa ninyo? Tinataboy nyo ang mga foreign investors because of the restriction, the too much restriction on the economic provision in the 1987 Constitution. Ayaw nyong amendahan. Ayaw nyong pagbigyan ang sigaw ng taong bayan. Gusto namin ng trabaho. Ayaw namin mag-abroad. Even though malaki ang sahod, mas mahalaga pa rin makapiling namin ng pamilya namin para maasikaso namin sila. Hindi sila mawalay ng landas. Wala eh. Habang kayo nasa Pilipinas, nagpapakasasa kayo sa kaban ng bayan, yung mga sahod yung napakalaki, kung ano-anong batas ang pinagagawa nyo. Pero yung mga kababayan yung OFW, may maltreatment, nangungulila, nawawasak ang pamilya. Hindi nyo magawa ng tulong. Sasabihin nyo, hindi kausapin nyo yung mga ganito. Hindi rin eh. Yun naman pala ang gusto mo, Robin eh. Bakit hindi mo paglaban? Bakit hindi ka kumausap ng iyong mga constituents dyan na makapwa, colleagues ng mga senador? Gawin natin to. Di ba? Para sa bayan, wag tayong maging selfish. Hindi. Anong nilalako mo? Term limits? Pagbabago ng bilang ng senador? Unahin yung economy. Yung pala gusto mo eh. Para sa mga OFW. Yan din ang gusto namin. Pero ang leadership ng Senado, ito sinabi, charter change dead. Escudero puts bills in the back burner. Wala na. Nothing. Di ba? Ano? Wala. Yung charter change ni Robin, economic change, wala. Wala talaga. Hindi nila bubuksan. Anong pag-uusapan lang nila dito? LEDAC. Pero yung kagustuhan ng presidente, ito sabi niya, charter change by amending the economic provision of the 1987 Constitution to ease foreign institution was priority of Escudero's predecessor. But the economic charter change initiative in the Senate was spoiled by moves at the House of Representatives to amend the Constitution by joint voting through a
Constituent Assembly. Wala. Ayaw nila kasi sabi ng House, Constitutional Assembly. CONAS. Ayaw nila. This made charter change lose support in the Senate because a joint CONAS will dissolve the votes of the senators. Tulad na sabi ko sa inyo. Malulusaw sila. Kasi 24 lang sila. 316 ang congressman. Mga entitled. They only think about themselves. They did not think about the benefit of that to the Filipinos. Yung dapat nilang pagsilbihan. Tama, mali. Di ba? Yan ba ang klase ng mga leader, mga senador na gusto niyo? Kung ano lang yung convenient sa kanila? Ilang beses nang naamendahan ng ating konstitusyon? Nada. Zero. Bokya. Wala. So, wala. Yung paghihirap ng presidente na ilako ang ating bansa sa mga foreign investors, wala. Sino mag-i-invest ng pabankrupt? Di ba? May mga batas daw na ganito. Hindi pa rin. Hindi pa rin. You still binded by that 1987 Constitution. Yun muna ang masusunod. Di ba? Oh, kaya yung iba, yung malalaking mga company, nandiyan sa mga karatig bansa natin. Yung karatig bansa natin, nagpo-flourish, tayo naman nakatungaw. Ano ang pinaka-major na product natin? OFW. Kaya nga saludo sa mga yan, yung kanilang paghihirap, mga modern heroes talaga. Pero, yung taxes na yung mga remittance ninyo, sino nagpapasasa? Ha? Yan, yung mga mambabatas ninyo, lalo ng mga senador na walang kwenta. Ilang batas ang naipasa nila sa loob ng isang taon? Diba? Ilang LEDAC bills ng Pangulo ang naipasa nila? Kung yung lower house natapos nila, yung 16 out of 24 ba yun? No, correct me if I'm wrong. Pero ano ang Senado sa out of 16, anong naumpisahan nila? Wala. Nag-away-away pa sila. Tama, mali. Di ba? Ano lang yung huling-huling pinirma ng Pangulo? Yung procurement law bago siya magsona. Yun lang, wala na. Yung mga sa mga guro, yun lang. Pero nasaan ang charter change? Nasaan ang para sa ekonomiya? Nasaan ang para sa trabaho sa mga mamayang Pilipino? Wala. Pero sila sumasahod ng libo-libo. Di ba? Plus the benefits, plus the perks. Oh. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.